Babala po, sensitibo ang video na inyong mapapanood. Natusok ng bakal sa talukap ng mata ang isang batang lalaki sa Cebu City habang naglalakad siya papasok ng eskwelahan. May report si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Inihingi ng saklulo ang batang yan dahil sa bakal na nakatusok sa talukap ng kanyang mata. Iniupo siya sa monoblock at dahan-dahang binuhat ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection para maisugod sa ospital. Nangyari yan sa Barangay Apas sa Cebu City habang papasok sa paaralan ang 10 taong gulang na bata. Bigla na lang daw narinig ng mga residente ang iyak ng bata at nadatnan siyang nakatingala habang nakatusok sa bakal. Nalaman lagi sir, di na mo makita yung mata. Nilang yun, anak yun sa kwan. Kani ba? Ang akong gipangutang ng bata, asa kagikan do? Padung siya iskilan, so diri siya. Taga mayahay man to. Oh, kani nga hagdanan. Urag ni kalit lang daw ni kuan daw sa iyang mata. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung paano natusok ang bata sa bakal na ginamit sa pangsuporta sa nakalaylay na kable. Inaalam pa ang lagay ng bata sa ospital. Nangako naman ang Department of Social Welfare Services na tutulong sa kanyang pagpapagamot. Alan Domingo ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinay-hinay muna sa pagpapailaw ng Christmas lights dahil tataas ang singil ng Meralco ngayong Nobyembre. Halos 43 sentimo ang taas singil sa kada kilowatt-hour ng kuryente. 85 pesos na dagdag yan sa electric bill ng mga bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour. 213 pesos naman ang dagdag kung 500 kilowatt-hour ang konsumo. Ayon sa Meralco, kabilang sa mga dahilan ng dagdag singil ang pagtaas ng demand sa kuryente at paghina ng piso na nakaapekto sa singil ng mga power producer. Gumuhong mga bahay at nalubog ng mga taniman ng ilan sa mga iniwang pinsala ng Bagyong Nika sa Northern Luzon. Sa probinsya ng Aurora, umapaw ang ilang ilog kaya hindi mahatiran ng tulong ang ilang residente. Mula sa bayan ng Kasiguran, may live report si Darlene Kai. Darlene? Ato mula pa rin kuryente dito sa bayan ng Kasiguran sa Aurora. Yung ilang poste kasi ng kuryente ay natumba at nasira noong tumama rito yung bagyo. Kaya tuloy yung ilang apektadong residente ay umaasa na lang sa kandila, gasera o di kaya naman na isa ilang solar-powered na mga ilaw. Ramdam na ramdam din yung pinsalang dinulot ng bagyong Nika sa iba pang probinsya o lugar sa Northern Luzon. Nilamon ng ilog ang bahay na ito sa barangay Taguntungan sa Bag-aw, Cagayan. Nangyari yan sa gitna ng pananalasa ng bagyong Nika kagabi. Walang tao sa loob dahil nasa Tuguegarao City ang may-ari. Sa Tuguegarao City, tulong-tulong ang mag-anak na ito na maisakay ang mga panindang grocery. Kasi nung huli po, 30 to 45 minutes lang po, nandyan na yung tubig. Ang tinderong ito, isinakay na sa sidecar ang ref at panindang gulay. Pagsapit ng umaga, ganito ang bumungad sa mga residente. Bubong na lang ang kita sa ilang bahay. Nasa evacuation center pa ang mahigit 3,000 residente ng lungsod. Huwag muna pauwiin kasi ang hirap i-evacuate sila. Pag dumating na naman yung bagyo, for sure na baha. Problema tayo. Kita mula sa himpapawid ang lawak ng pagbaha sa mga bayan ng Solana at Alcala. Oktubre pa nasa state of calamity ang Cagayan. Ang problema nila ngayon, ubos na ang kanilang calamity fund. Nakikipag-ugnayan na ang LGU sa national government para sa karagdagang pondo. Ayon sa Pangulo nitong nakaraang linggo, paubos na ang quick response fund ng gobyerno. Pero wag daw mag-alala at muli itong popondohan. Historically, as early as October, sometimes September, yung calamity fund ng national at ng mga local na uubos na siya. Pero lagi may pagkukunan ng pondo ang gobyerno at mayroon tayong assurance mula kay BBM na mayroon tayong sapat na pondo para sa mga susunod na kalamidad bago sa katapusan hanggang sa katapusan ng Disyembre. Sa Dilasag, Aurora, kung saan naglandfall ang bagyo, 100% ng bayan ang napinsala. Tinuklap ng malakas na hangin ang bubong ng bahay ni Nanay Leonita. Sobrang lakas. Tapos yung kinapitan ko naman po parang aangat siya, gumagalaw. Kaya yun, talagang natakot po talaga ako.
Mataas pa rin yung level ng tubig at malakas yung agos dito kaya hindi mapuntahan yung barangay Diagyan dito sa munisipalidad ng Dilasag sa Aurora. Pati yung mga motoristang papunta sa Dinapigue, Isabela ay hindi rin makadaan. Pinipilit po namin makontak sila ngayon, isolated pa, no, gawa po ng ilog. No, kahit naman po umaraw po ngayong maghapon ay hindi pa rin po kami makatawid. Ano mangyayari? Maabot pa lang sila ng relief tulong kapag medyo umupa na yung tubig, no? Opo, ganun po ang mangyayari. Sa katabing bayan ng Kasiguran, pinadapa ng malakas na hangin ang lahat ng 100 puno ng saging sa taniman na ito. Sana may ayuda naman na dumating sa amin at wala nang makain. Yun po ang problema namin. Namigay na ng family food pack sa mga apektadong residente. Wala pa rin kuryente sa bayan ng Kasiguran at Dilasag. Pahirapan ang linya ng komunikasyon. Mga natanggal na bubong, naputol na sanga ng puno at mga kawad na lumaylay muli sa mga tumagilid na poste naman ang iniwang pinsala ng bagyo sa Santiago City, Isabela. May ilang lugar na abot binti ang baha. Tila binura naman ng baha ang mga taniman at kasada sa mga bayan ng Ilagan at Tumawini. Atom, ayon sa Kasiguran MDRRMO ay sinisikap ng Aurelco na maibalik yung supply ng kuryente dito sa bayan ngayong linggo. Yan ang latest mula rito sa Kasiguran, Aurora. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Darlene Kai. Kansilado ang pagdinig bukas ng House Quad Committee ukol sa Duterte drug war. Kinukumpirman pa rin daw ng mga testimonya ng ilang testigo. Sa kabila nito, iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pupunta pa rin siya sa Kamara dahil hindi raw sila naabisuhan. Depensa ng House Quad Committee, wala silang natanggap na kumpirmasyon na dadalo si Duterte sa pagdinig. Nagpadala raw sila ng sulat na postponed ang hearing. Ngayong gabi, sinabi ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo sa isang video na walang natanggap na notice ang kampo ni Duterte tungkol sa kanselasyon ng pagdinig. Pupunta pa rin daw bukas sa Kamara si Duterte para kausapin ang mga kongresista kung kailan pwedeng ituloy ang pagdinig. Nakalabas man ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nika, banta naman ngayon ng bagyong Ophel. Nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, pati northeastern portion ng Isabela at eastern portion ng Apayao. Huling namataan ng Pag-asa ang bagyong Ophel, 630 km silangan ng Vira, Catanduanes. Pa-west-northwest sa bilis na 25 km per hour ang galaw nito at posibleng maglandfall sa silangan ng Cagayan o Isabela sa Huwebes. Bukod sa bagyong Ophel, binabantayan din ang tropical storm Manny na kung papasok sa PAR ay tatawaging bagyong Pepito. Malayo pa ito pero sa initial outlook ng Pag-asa, posibleng lumapit yan sa Bicol Region o Eastern Visayas ngayong linggong ito. Sa datos naman ng Metro Weather, mababa pa ang tsansa ng ulan bukas ng umaga. Pero sa tanghali, may tsansang ulanin ng ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Posible rin ang kalat-kalat na pag-ulan sa Mindanao. Sa hapon naman, posibleng ulanin ng ilang bahagi ng Metro Manila. Silipin ang malawak na park at fountain of lights sa Laguna at higanting Christmas tree sa Quezon City sa report ni Joseph Moro. San ka man tumingin, kumukuti-kutitap ang paligid kaya pasok sa pwedeng pasyalan ngayong Kapaskuhan ng park na ito sa Laguna. Lalo na ang kanilang Fountain of Lights Festival. Marami kayong mapapanood, marami kayong mapupuntahan at talagang magkakaroon kayo ng experience na unique and one of a kind. Umiilaw na rin ang higanteng Christmas tree sa Quezon City Hall grounds, sinabayan pa yan ng pasabog na fireworks. Parang araw itong paalaala sa matayog din pasasalamat ng mga taga-QC. Nagigising ka ng masaya araw-araw. Blessing yun. Yan ang this year, the whole year. Sa buong buhay ko, yun. Yun ang laging blessing. Pwede na rin masilayan simula bukas ang kanilang Christmas on display. Masarap na sa mata, masarap na food pa ang pwedeng tikman sa hilera ng food stalls.
Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tom Rodriguez, isa ng daddy. He's my greatest source of inspiration and very kasi I never hit naman. He's 4 months today. Ibinahagi ni Tom Rodriguez ang sketches ng kanyang baby boy na si Corbin, nakapiling ng kanyang non-showbiz mom sa Amerika. Hopefully I can be a great example for him, so that's what I strive for. Strive to be a good person, to pag nadapa tayo, you keep going back up. Bianca Umali nagpakitang gilas sa paggamit ng balisong. Boyfriend niyang si Ruru Madrid nakaramdam ng takot. Cold plunging, bahagi raw ng wellness routine ni Blackpink Jennie. Korean idol na si Kim Young-soo o L, balik Pilipinas para pumirma ng kontrata sa isang record label. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News.